Imbis na ikaw ang nasasaktan, gawin mo ito para siya ang masaktan. Yes, ito mga utol, sa video na ito, magagaranti ako sa inyo na kung nasasaktan ka man sa ngayon is bibigyan natin siya ng isang gawain na siya at siya po ito yung masasaktan. Now once na nakamit nyo po ito, once na nagawa ninyo sa tama. Kasi karamihan na kapag nasasaktan is still nagpapakabulag pa din. Kagaya nga kahapon or sa nakaraang araw yata na meron akong nakausap na halos isang taon niya na ako kinakontak na hihingi siya ng advice sa iisang lalaki pa din. Pero kung titignan natin is biruin mo, halos isang taon niyang tiniis yung pasakit na yon. Kasi way back 1 year ago is nag-message na siya sa akin humihingi na siya ng advice dahil nasasaktan siya or nahihirapan. So pero biruin ninyo, nakaraang araw lang is ito pa rin, andyan pa rin siya, nasasaktan at saka nahihirapan pa rin sa partner niya na lalaki. So kung titignan natin utol, actually depende lang din naman ito sa kung paano mo pinapahalagahan ang iyong sarili. Una nga sa lahat, kailangan mong itanong sa iyong sarili na okay lang ba sa'yo na palaging nahihirapan at saka nasasaktan? Na deserve mo ba yung mga ganitong sitwasyon? Na yung tipong pinanganak ka ba sa mundong ito para bigyan ng pasakit? Para pasanin yung pasakit na ito? Para magkaroon ng konsumisyon sa partner mo na ito? Di ba hindi? Na pinanganak ka sa mundong ito para makamit mo yung kaligayahan. Para magkaroon ka ng happiness. Hindi yung nakukulong ka dyan sa pasakit na binibigay ng partner mo sa'yo. Biruin mo, umaabot na ng 1 year. At saka sa may mga kagaya nito na situation, yung iba nga dyan siguro is umabot na ng 2 years, 3 years, 4 years na nagtitiis sa mga pasakit. So again mga utol, dito po nagpapahiwatig kung paano mo pinapahalagahan yung sarili mo talaga. Kasi kung pinapakita mo lang din na nandiyan ka pa rin kahit nasasaktan na at saka nahihirapan, nagpapahiwatig na po ito na mababa lang din talaga yung pananaw mo or yung pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Kasi hinahayaan mo lang na umabot kayo ng 3 years, 4 years, 5 years, nagpapakabulag ka kahit nasasaktan ka na. Yung iba nga dyan is na-stress na, nagkakasakit na. So nakadepende po ito sa inyo. Na kung titignan din natin yung relationship kasi utol is pwede pong tumagal yan ng ilang taon kung sinasadya mo rin kasing magpakabulag. Kuya Kiko, nasasayangan ako kasi 5 years na sana yung relationship namin. So parang ayoko talagang masira ito. Pero yung hindi ninyo alam na halos sa 5 taon din pala is binibigyan ka na ng pasakit ng partner mo. Kaso tumatagal lang kayo dahil pinagbibigyan mo siya palagi. Pinapatawad mo siya palagi. Nagpapakabulag ka. Binababa mo na lang yung sarili mo para lang hindi masira yung relationship ninyo. Pero tignan mo ngayon, sino yung kawawa? Sino yung nahihirapan? Sino yung nasasaktan? Sa loob ng 5 years ninyo, may nagbago ba? Kagaya nga sa nakausap ko, sa loob ng 1 taon, walang nagbago. Ganun pa rin yung problema niya na Kuya Kiko, please tulungan mo ako. Ulit-ulit na lang akong nasasaktan. Niloloko ako ng partner ko. Binabaliwala ako ng partner ko. Hindi siya nakikinig sa akin. Dinediretso niya pa rin or ginagawa niya pa rin yung mga bagay-bagay na kahit labag sa akin or kahit labag sa relationship namin. Kahit ayaw ko, diretso pa rin siya, tuloy-tuloy pa rin siya. Pero, yung hindi niya alam is, kaya lang siya nasasaktan dahil kumakapit pa rin siya sa ganitong klaseng partner na nagbibigay lang naman sa kanya ng pasakit. Yes. So ito ngayon, no?
What if ganito na nga yung nangyari, na ikaw na lang ito yung nasasaktan? So paano din ba natin siya bibigyan ng pasakit or paano natin siya magawang masaktan? Yes. Pero una nga sa lahat mga utol, bago natin ilipat yung pasakit na ito, kailangan ikaw muna is ma-secure natin na hindi ka na dapat masasaktan. Pero actually sa gawain na ito is, once na magawa nyo lang sa tama, na kapag siya yung nasasaktan ay mabubunutan ka rin ng pasakit, mabubunutan ka rin ng tinik, mabubunutan ka ng paghihirap sa iyong sarili. Yes. So ano nga ba yung gagawin natin? Well, una sa lahat ay kailangan nyo munang sakyan yung mga partner ninyo sa loob ng 3 linggo. Yes, ibig sabihin yung gawain na ito ay hindi agaran or hindi agad-agad. So ibig sabihin, makakuha ka ng buwelo. Lalong-lalo na sa mga nahihirapan dyan na Kuya Kiko, natatakot ako kasi baka biglaan na naman yan na pag-atras. Kundi kumuha muna tayo ng buwelo. So may 3 linggo ka pa utol, no? Na magpapakasweet sa kanya, na aasam-asamin mo muna siya. Yes, aamoy-amoyin mo muna siya, lalanghapin mo siya, uubusin mo muna siya. Pwede, yes. So may panahon ka pa na para magawa mo ito. Pero ito nga mga utol, huwag na huwag mong gawin na para mas lalo ka pang mahulog. Kundi kumukuha tayo kasi ng buwelo dito. Sa loob ng 3 linggo ay binibigyan muna natin ng panahon yung sarili mo or yung sarili natin, no, na makakuha ng buwelo. Na kung hindi ninyo nakakayanan or makakayanan yung biglaan is kumuha muna tayo ng buwelo sa loob ng 3 linggo. Kailangan ito po yung gagawin natin. Dahan-dahan tayong magdi-detach. Dahan-dahan nating sasanayin or yung sasanayin ninyo, yung sarili ninyo na kailangan natin siyang takawalan. No, pagpasok kasi or pagdating ng 3 linggo, wala kang ibang gagawin dito utol kundi mag-pull away. Mag-detach. Kailangan mo siyang atrasan without any words. Ito yung pinaka-importante sa lahat-lahat. Yung wala kang sasabihin. Yung aatras ka nang wala kang binibitawang salita. Kung gusto mo talaga siyang mabigyan ng pasakit utol, no? At saka para matanggal rin yung tinik or yung sakit na nararamdaman mo, kailangan nating gawin ito. Wala na pong ibang paraan dyan utol. Yung magpapahabol ka, mag-no contact ka, hanggat may validation na nakukuha yung partner mo sa'yo o nagaling sa'yo, na meron siyang mga kasagutan, no, na nakakarating sa kanya or nasasagap, is magiging kampante lang po yung partner mo. So paulit-ulit ka lang sa cycle ninyo. Hanggat nakakampante siya is hindi po yan matatakot na mawala ka. At saka hindi po yan masasaktan. So kailangan tanggalin muna natin yung kampante kung saan siya nakakampante. Sa pamamagitan talaga na kailangan mong umatras. Kailangan nating lumabas sa comfort zone niya. Yung tipong wala siyang nalalaman, yung wala siyang kaalam-alam. Naku, nasasaktan ka man kasi kung mahal ka ng taong ito utol, no, ay hindi na sana kayo hahantong sa ganito pa na nasasaktan. Na naghahanap ka ng mga payo at saka hindi ka na rin sana humantong sa video na ito na nanonood kapag minamahal ka naman ng partner mo. Kasi yung mga lumalapit lang talaga actually sa amin is sila po ito yung mga ginagamit, pinipirahan, no, wala namang pagmamahal, or kahit sabihin man natin na mahal ka ng partner mo but emotionally is wala po silang emotional intelligence or mababa yung level ng kanilang emotional intelligence. Na hindi sila marunong magmahal. Magaling lang sa salita. Pero yung hindi nila alam is the way pala silang magmahal is nasasaktan at saka nasasaktan pala yung partner nila. Nasasaktan ka na pala or nahihirapan. So no need na kailangan mo siyang utusan, no need na kailangan mo pa siyang pagsabihan, no, or sasanayin sa mga ganitong gawain kasi yung pagmamahal utol is sadya po yan. Kusa po yan na ginagawa ng isang tao. Huwag na huwag mong turuan kung paano magmahal yung isang tao. Tandaan niyo po yan ha. Kasi yung pagmamahal ay kusa dapat yan pinaparamdam at saka kusa po dapat yan. No, na kahit gaano kabarumbado yung isang tao, na kahit gaano kasira ulo, na kapag mahal ka ng taong ito is automatic po yan agad-agad magbabago siya para sa'yo. Pero kung nakikita mo through his actions na ganun pa din, wala pa rin siyang pakialam sa'yo, binabaliwala ka pa rin,
na para kang basura, na para ka lang isang display, no, na kung kailan ka lang kakausapin, kung kailan ka lang babalikan, wala pong pagmamahal dyan. Okay? So yun po ang tangi ninyong dapat na gagawin. Kung nasasaktan ka man sa ngayon, bigyan mo siya ng pasakit sa pamamagitan ng after 3 weeks, no, is kailangan mo nang mag-pull away. Tandaan niyo yung mga utol ha, pag nag-pull away kayo, please, wag ka na dapat magparamdam. Ha? Kung gusto mo talagang makamit na matanggal yung pasakit mo na ito, isa lang ang pinaka-importante sa lahat-lahat na dapat mong gagawin. Tanggalin mo or kailangan mong alisin yung pinakaugat na wala ng iba kundi siya. Yes, kaya ka nahihirapan at saka nasasaktan dahil po sa taong yan. Yun lang po yun. Okay? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito, and then sa may mga katanungan man dyan about sa video na ito, you can leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin po namin yan or magre-reply po kami, lalong-lalo na sa aming YouTube channel. Okay? And then sa mga gusto ako makausap one-on-one, PM nyo lang po kami, yes, and magsaset tayo ng appointment para sa inyo. So yun lang po, maraming salamat, so ingat kayo, God bless and babu! Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan ang naranasan ko, bibitawan.